Ngayon naman po mga kapatid ay dadako tayo sa panglimang salita na sinalita ng ating Panginoong Hesus. The fifth word in the book of John, uh, chapter 19, verse 28, it says, Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't upang matupad ang kasulatan, ay sinabi niya, Nauuhaw ako, at may isang mangkok doon na puno ng maasim na alak, inilubog nila rito at isang espongha, ikinabit iyon sa itaas ng tangkay ng hisopo at inilapit sa kanyang bibig. Yun. So mga kapatid, this particular verse tells us of different meanings. Yung term na nauuhaw ako, somehow we also can relate this one to as a fulfillment of a prophecy. Parang naisakatuparan na ang isa sa mga messianic prophecy about kay Christ. Nakasulat yung prophecy yun in the book of Psalms 69, kanina, yung binasa natin kanina, chapter 69. Tutuloy-tuloy mo lang yun, andun yung prophecy yun. Babasahin ko mga kapatid. Psalm 69 verse 19, Kinutya nila ako, kinukutya ako, iyay iyong alam, sinisirang purit, nilalapastangan, dilingid sa inyo, lahat kong kaaway. Sa halip na pagkain, nang ako'y magutom, ang dulot sa aki mabagsik na lason. Suka at di tubig ang ipinainom. Di ba? Nung nauuhaw si Jesucristo mga kapatid, anong pinainom sa kanya? Suka ang binigay. Ngayon, let's go back to the scene. Bakit nga ba nauuhaw si Jesus? Yung mga unang words niya mga kapatid, patungkol yun sa mga taong gumawa ng kasalanan, patungkol yun sa atin, patungkol sa atin. Yung ibang verse, yung behold woman, this is your son, this is your woman. Patungkol yun sa kanyang ina. Yung ibang verse naman, yung kanina yung kay Samonim, patungkol yun yun ang kauna-unahang verse na that depicts us that Jesus Christ is somehow human. Tungkol yun sa psychological distress. Psychological distress yun. My God, why have you forsaken me? And this particular verse, I thirst, nauuhaw ako, mga kapatid, this speaks of Jesus being human. Di ba? Bilang tao. Alam ko maraming may equate sa verse na to, pero yung particular na scene, this scene, talagang sinabi na ni Jesus, patungkol na talaga to sa kanya, siya bilang isang tao. Nauuhaw ako. Sino ba namang hindi mauuhaw mga kapatid? Sino ba namang hindi mauuhaw? Let's go back to what happened to Jesus during the crucifixion. Saan ako na to? I'd like to take you back during the crucifixion. Brothers and sisters, yung binigay na parusa sa ating Panginoong Hesus hindi basta-basta. In the first place, nung panahon ng mga Romans, crucifixion was meant for the worst of the worst. Sa pinaka mga makasalanang tao. That was meant for them. Tingnan mo, isipin mo. Our Lord Jesus Christ did not even commit any sin. He was sinless, He was blameless. Ngunit bakit dun siya binigay? Bakit crucifixion? Pwede lang namang normal na kamatayan na. Bakit crucifixion? And take note of this. Before siya crucify, our Lord Jesus Christ was being scourged. Linatigo siya mga kapatid. Linatigo, take note. And the term latigo, yung ginamit sa kanya, yung Roman term nun is scourge. Ano yun? Isang mahabang tali na may maraming tali na nakapumpong sa isang hawakan. At sa dulo nun, anong meron? Merong ball of metal. Ano pa? Merong bones, may mga buto. Ano pa? Merong pangkawit. Yung hook, may mga hook. A combination of metal, ball, may mga buto at may mga hook. Isipin mo mga kapatid, ilang beses ba finlag ang ating Panginoong Hesus? Ilang beses ba siya linatigo? Now, let's go back to the history. Ano bang nangyari? Anong sin niya? Bakit siya nilagay sa ganung punishment? Ang sabi ng mga Pharisees, blasphemy. 'Di ba? Blasphemy. And take note of this, during the Roman Empire, ang kaisa-isang kung ilang beses nalalatigohin ng isang taong convicted of blasphemy, alam niyo kung ilang beses?
That was 39 times, mga kapatid. 39 times. At bawat isang latigo sa katawan ng ating Panginoong Hesus, bumabaon. Bumabaon yun, yung mga buto, yung metal, at saka yung hook, bumabaon sa katawan niya. Walang pakialam yung mga Roman soldier Wala silang pakialam kung saan tatama. Ang gusto lang nila, malatigo ka. Wala din silang pakialam kung bawat hatak nila ng latigo, may mga laman na nahahatak. Wala silang pakialam doon, church. Wala silang pakialam. 39 times, isipin mo yun. At hindi lang yun sa likod. Hindi lang yun sa harap. All over his body. Lahat. Mula sa kanyang mukha, hanggang sa kanyang leeg, hanggang dito sa kanyang dibdib, hanggang sa kanyang tiyan, lahat, mga kapatid. And take note of this. Kahit sa likod ng ating Panginoong Jesucristo, matapos siyang latiguhin, yung mga buto niya nakikita. Yung mga buto niya, kapatid, nakikita. So, sobrang sakit na dinanas ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ka ba naman mauuhaw nun? In the medical term, we have this dehydration. Now, meron tayong mild and moderate and severe dehydration. Di ba? At based on my previous medical experience, kahit nga lang sa mild or sa moderate na dehydration, it's very lethal, mga kapatid. It's very deadly. Konting sugat nga lang sa operation table, konting sugat nga lang, konting fracture lang, mabali lang yung buto mo, masugatan ka lang sa major veins ng katawan mo, magkukos siya ng massive bleeding, hemorrhage kung tawagin. And our body is made up of 70% of mixture of water and blood. 35% lang doon yung mawala, you are at risk of dehydration. Isipin niyo, mga kapatid, sa ginawa nila sa ating Panginoong Hesus, hindi lang severe yun. It's the most severe type of punishment. Sa pag-flag pa lang sa kanya, sa paglatigo pa lang, hindi mo na ma-imagine kung ilang litro ng dugo ang dumanak, ang bumawas sa katawan niya. Hindi lang yun, mga kapatid. Pagkatapos niyang i-flag, anong ginawa? Nilagyan siya ng koronang tinik. And take note of this, the crown of thorns, bawat thorn, 3 inches to 5 inches. Hindi magkakaparehas But 3 to 5 inches, mga kapatid. Hindi pa talaga nilagay na pinatong. Diniin sa kanyang ulo. Diniin sa kanyang ulo, mga kapatid. Diniin sa kanyang ulo Ibig sabihin, paglagay nun, yung mga tinik sa koronang yun, bumaon sa kanyang scalp. Bumaon, mga kapatid, bumaon. Bumaon yun, sigurado. Bawat sugat, maraming dugo lumalabas. Bawat sugat, hindi lang pawis ang lumalabas, talagang dugo. He was sweating out of blood. Di ba? Nagpapawis siya ng dugo. Sino ba namang hindi mauuhaw noon? Bilang human, bilang tao, our Lord Jesus Christ is God incarnate, totoong nagsakatawang tao. Totoong nagsakatawang tao, di ba? At bilang tao, nararamdaman niya mga yun. Sobrang nararamdaman niya. Ano pa ba nangyari? Pagkatapos nun, pinalakad siya, mga kapatid. Mula doon sa palasyo ni Pontius Pilate, ginawan siya ng krus, hindi pa talaga pinabitbit sa iba. Ang dami niya na nga sugat Siya pa talaga ang nagbitbit. Ang ating Panginoong Hesus pa talaga ang nagdala ng krus na yon. He even carried his cross. At ang sinabi na sa mga Bible scholars, about 2 kilometers away. 2 kilometers, mga kapatid. Bitbit niya yung krus na yon. At alam niyo kung ilang kilo yon? Yung ulo lang daw ng krus na yon is about 30 kilos. 30 kilos, mga kapatid. Di ba sobrang bigat? Sobrang pahirap. Amen? Amen? Sino ba naman hindi mauuhaw noon? And take note, what time of the day nangyari yon? Tanghali. Tanghaling tapat, mga kapatid. Tanghaling tapat. Tirik na tirik yung araw. Wala namang winter ng time na yun Tirik na tirik yung araw. Sino ba namang hindi mauuhaw noon? Diba? Being fully human, dinanas yun ng ating Panginoong Hesus. And take note of this, pagdating niya doon sa Kalbaryo, eto na, nilatag na siya sa gitna, nilatag na. Ipapako ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Pinako siya.
maraming debates sa pagpako sa kanya sa kamay. It's either dito or dito. Nonetheless, pinako siya. I believe dito yon sa wrist. Isipin yung mga kapatid, sakit noon. Tinamaan yung buto mismo. And medically term speaking, pag pinako itong dito banda, may tendon dito na nasisira. Tuloy-tuloy yan eh. Pagpako dito, nasisira yung ditong tendon. Pagpako sa kabila, nasira naman itong left na tendon. The moment na nasira yun mga kapatid, anong mangyayari? Mahihirapang huminga ang ating Panginoong Hesus. Di na siya halos makahinga. At yung dalawang paa niya, pinako rin. Dalawang paa nakapatong, isang malaking pako, about 8 inches long. Ang haba nun mga kapatid. So anong nangyari habang nakatayo ka at nakapako yung mga paa at kamay mo? Nahihirapan pong huminga ang ating Panginoong Hesus. Nahihirapan po siyang huminga that time. Lahat ng dugo dumadanak sa kanyang katawan. Lahat ng pawis na ubos na, dugo na nga lumalabas eh. At dahil nga sa sobrang nahihirapan siya, ang sabi niya, nauuhaw ako. I thirst. Sa mga nakarinig yun mga kapatid, anong ginawa nila? Dun sa mga walang alam, I know, tinawanan lang nila si Jesus. I know, tumawa lang sila. Pero dun sa mga, kay John, nandun si John eh. Si Apostle John, the beloved, nandun siya. Si Mary Magdalene at si Mary, yung mama ni Jesus, nandun siya. Sobrang sakit nun, makita mo ang anak mo na ganun, nung ginawa sa'yo. Diba? Hindi lang yun mga kapatid. Ano bang pinainom sa kanya that time na yun, nung sinabi niya yun? Gaya nung nabagit ko kanina sa verse, suka. Diba? Suka mga kapatid. And upon research, nakita ko, ano ba yung merong sa sukang yun? Take note of this mga kapatid. I know baka ngayon nyo lang ito marinig. Sa time ng mga Romans, pag dumudumi sila, wala naman silang CR na dati. Wala naman silang CR. Anong meron pang sanitize? Isang basahan at isang pinaghalong suka at tubig. Yun yung mga kapatid. Ano yung pinainom nila kay Jesus that time? Yung the same na sukang yun na may halong tubig. Isipin mo kung gaano pangungutya ginawa nila sa ating Panginoong Jesus. Pinanglilinis nila yun ng dumi sa kanilang katawan. Ngunit yun pa ang pinainom nila sa ating Panginoong Jesus. Grabe. Grabe ang ginawa nila mga kapatid. Ngunit anong stand ng ating Panginoong Jesus that time? Nagawa niya pa rin tayong patawarin. Diba? He endured all of that. Diba? Sumigaw siyang, nauuhaw ako, na dapat sana'y tubig ang binigay sa kanya, ngunit suka ang binigay. Nauuhaw bilang tao ang ating Panginoong Hesus. Ang ibang grupo nagsasabi na Jesus was God. We recognize that He was God. So it doesn't make sense kung naranasan niya nga yung mga sakit na yon. It doesn't make sense. He is God. Sinasabi ng ibang grupo. Binabaliwalan nila yung paghihirap ni Jesus. Ngunit tayo bilang mga Christian, mga kapatid, we know that Jesus Christ was fully God and fully human. Ibig sabihin, hindi siya nagkukunwari sa krus. Hindi kailanman nagkunwari ang ating Panginoong Hesus sa panahon na yon. Lahat ng naranasan niya ay totoo. Lahat ng hirap at sakit ay naranasan niya ay totoo. Lahat ng yun mga kapatid, ginawa ng ating Panginoong Hesus para kanino? Para sa ating lahat. Para sa iyo at para sa akin. Upang maligtas tayo. I thirst. Si Jesus ay nauhaw upang tayong lahat ay hindi na mauhaw kailanman. Lumapit kayo kay Jesus mga kapatid and you will never thirst. In His word, He says, I am the water of life, of whom whoever will come unto me will never thirst. Amen? Amen. Praise God mga kapatid sa ginawa niya. Praise the Lord for His sacrifices.